Okay, so good morning guys. Update sa ating area. Napakahangin. So mahangin, malamig, mainit. Ang hirap. So ito tayo. Kakaibang sitwasyon. Kakaibang pruning styles dito sa upo. So dito yung upo, Battle Gourd, Variety, Mayumi F1. So itong mga ganito. Meron pa. Kasi may upo to. So ito ay relay cropping. Sitaw. Tsaka upo. So again yung sitaw first harvest by Tuesday. So alanganin pa kasi. Ito yun. Ang mga bunga niya. Paakyat. So marami na yung bunga. Yung ating sitaw. Tapos yung upo natin, ito. May mga toy-toy na. Ayan, toy-toy. Toy-toy. Doon pa, toy-toy. Malaki na. So gagawin natin ito. Kakaibang pruning styles. Ayan, toy-toy. Marami ng toy-toy yung upo natin. So since ito ay relay cropping, so yung ating gagawing pruning sa upo ay kakaiba, kakaiba in the sense hindi yon tong kadalasang ginagawang pagpruning sa mga upo, kasi may sitaw, sitaw natin magano na siguro 1 meter lampas na yung sitaw. Papakita din natin paano mag-pruning sa sitaw. So in short, bakit kakaibang pruning na gagawin natin sa upo? Kasi ito ay relay cropping ng sitaw. So relay cropping, sinabi ko last, ayoko nang mag-relay cropping dahil ang gulo-gulo, Pero again, ito ay paraan. Yung relay cropping ay yung bang ma-maximize mo yung space, may chance na doble yung income mo. So para sa akin napakaganda yung relay cropping. Joke lang yung ang gulo-gulo. So of course magulo pag ganito, puro gumagapang. Tapos gagawin natin, yun nga, sinasabi natin, kakaibang pruning style. Kasi ang gagawin natin, so kung makikita ninyo, yung sitaw ay dumito na, mga 1.5 meter siguro, mula dyan sa gilid, dito sa atip, yung ating mga sitaw. So gagawin natin, papatigil natin yung sitaw hanggang diyan lang. So pakita din natin yan, paano mag-pruning sa sitaw. So ngayon, yung pruning muna sa upo. So ano ba yung pruning sa upo? Paano ba tayo mag-pruning sa upo pag ganito yung sitwasyon? So again, kung mapansin nyo, bakante dito sa gitna. Kasi yun nga, yung sitaw ay hanggang 1.5 meter lang yung ating space sa atip, So gagawin natin yung upo, lahat ng sanga mula sa baba hanggang sa atip, So dito, itong mga sanga na to, maski may toy-toy yan, huwag ka nang masayangan. Ayan, toy-toy, ganito kasi yung upo. Maski second sanga pa, first sanga pa, may bunga na. So bunga, ano kasi yan, bunga or bulaklak. May chance din na bulaklak. May chance din na bunga, bulaklak. May chance din bulaklak, bunga. So ang gagawin natin, lahat ng sanga ay puputulin. So again, nasabi natin last video, hindi natin pinuringan ng mas madali or as earlier age kasi yun nga,
pinipigilan nating lumago ng mabilis itong ating mga upo, no? Kasi paaarangkadahin muna natin yung sitaw before si upo, no? So yung pruning natin, itong mga sangang ganito, huwag ka nang masayangan, puputulin mo, no? Gamit yung gunting or ibang paraan. Ay, doon nakita niyo ba? Mahirap kaya mag-one-hand. Ibang paraan, pwede itong mga maliliit pa, pwede mo ganunin, no? Ganunin, ayan. Ito na yung sanga. Ito mga maliliit, pwede ra kamayin, no? So kukunin natin itong mga sanga dito, no? So of course, titingnan pa natin kung yung sanga ay saan yung punta niya. Pag papunta sa gitna, papatuloyin natin. Kasi again, iniiwasan natin na maging crowded yung mga dahon sa upo o yung mga sanga sa upo dito sa ating sitaw, no? So ito yung magulo, no? Puro gumagapang, no? So yan yung pruning, walang dyan. Tapos later i-discuss din natin kung paano ba mag-pruning sa upo tuwing walang ganito. So yung solo cropping lang, puro upo lang, no? So again, ang gagawin ko, mas madali pag guntingin ko. Ayan. Yung mga sanga sa upo, puputulin lahat. Dito mahirap kasi may atip dyan, may dingding. So gagawin ko, lipat naman ako dito, no? So kasi may sanga dito, ano, puputulin natin. So lahat ng sanga na posible gagapang dito ay puputulin. Medyo mahaba na tong ano guys, upo natin, no? Itong sanga hirap, pinalot na ng sitaw. Kasi yung sitaw, daming bulaklak, no? So dito, itong sanga na to, di muna natin patuloyin. Puputulin natin, no? So in short, hahayaan muna nating makalayo yung main dulo, no? So dapat huwag kang masayangan sa yung upo mo may bunga na. Again, ibang pruning, kakaibang pruning to. Kasi may na-prune akong iba, konti lang. So ito sanga, puputulin natin, no? So yan yung main niya. Puputulin natin hanggang makapunta siya sa gitna, no? So yung goal natin nito, again kakaiba to kasi naka-relay cropping sa gumagapang din. So dapat itong sanga dito, wala to, walang sanga dito, no? Dapat di ka masayangan talaga kasi yung sitaw ay matabunan, no? So ito, malaking sanga, puputulin maski malayo na yan. Ito bunga na to guys. One, yung bunga, 1, 2, no? So in short, bunga na ng upo. Ito, bunga pa rin ng upo, no? So yan, so dapat walang sanga, kasi pag ganito lang yung tigi-isang dahon lang, kere pa yan ng sitaw, no? Mas makatulong din yan ngayong tag-init, no? So yan yung upo, tapos dito naman sa kabilang upo, no? So gumaganito na siya. So dapat papuntahin mo dyan sa gitna, gumitna ka. Tapos itong mga sanga prone, pwede ra kamayin, no? Huwag kang masayangan sa bunga, huwag kang masayangan sa sanga. So dapat uubusin mo yung sanga ng upo. Dito may
sanga pa sa baba, dapat putulin natin, no? So walang matirang sanga talaga, kasi yung sitaw yung papalago yung bang ito kinapitan ng bunga, so dapat kunin natin. So yung sitaw natin dapat ma-preserve, no? Again, yung sitaw maraming bunga, hagdan yan na mula dito sa baba. Never mind sa left minor, walang issue talaga yan, walang bearing yan, no? So ganon. Tapos dito sa itong upo na to, parang naputol naputol siya. Ito naputol. So may dalawang sanga na sumibol. So gagawin natin, paakyatin muna natin. So hahayaan natin siya, no? So iiwanan natin hanggang makataas, makalayo, no? So tapos dito upo, ayan yung upo. Yan. So dito may sanga. Again, dito sa upo, pag may sanga, may bunga or may bulaklak. Yan, bunga. Sunod-sunod, dalawa. So huwag kang masayangan yan. Doon din, may bunga din. Puputulin natin, no? Ito, putol. So lahat ng sanga ay ating puputulin. Ito, bunga na, Kita nyo? Puputulin natin. Dito, putol na. Ito sa kabilang sanga, putol na. Ito, puputulin natin, no? So lahat ng sanga puputulin, no? So gagawin ko nito, since mahaba yung upo, pwede ko punta doon sa kabilang side, no? So yan yung pruning style, kakaibang pruning style considering ito ay naka-relic wrapping ng sitaw, no? So again, yan yung pag-pruning natin. So gagawin natin once dumito na sa gitna, ibang pruning na naman yung gagawin natin. Of course, ipapakita natin kung ano yung posibleng mangyari nito, no? Okay ba talaga or hindi ba talaga kaya? Again, sa akin yung upo, pumunta kayo dito, no? So itong mga ganitong sanga, again, may bunga na yan, kasi yan yung characteristics ni upo, no? So dapat puputulin natin. Dito, putol. Ayan, yung mga maliliit, no? Tapos ito, malaki na, maski nasa baba. Puputulin natin, no? Kasi maging crowded siya sa sitaw. Ayan. Putol na, maski may bunga yan. Huwag kang masayangan talaga. Ayan, bunga. Tapos next, bulaklak. So yan yung karakteristik niya. Either bunga, bulaklak magkasunod, bulaklak, bunga. Ito, puputulin natin. Itong sanga dito, puputulin natin, no? So dito, puputulin pa natin. Yan, no? So dito, pwede na, tigil muna. Pwede na to, makalayo dito siya, no? Kasi andyan yung position niya, going to the center, no? Pag yung position niya ay papunta dyan, no? Sumabay sa sitaw. So gagawin natin ay pipigilan natin. Itong isa, ito yung puno niya, no? Tapos papunta na siya dito. So gagawin natin again, lahat ng sanga ay puputulin, no? Lahat ng sanga, maski malaki pa yan, kasi di natin pinruning ng early kasi para mahina yung kanyang paglago, no? So again, doon tayo sa yan yung kakaibang pruning. So gagawin natin ito, dapat dito na tayo magpasanga. So ang gagawin ko din yan, no? So once siguro mga ilang sanga yung patuloyin natin, no? Mula sa main, siguro na 4 o 5 sanga. Tapos gagawin natin ay itap prune, no?
tapro natin. Tapos yan yung 4 to 5 sanga. Mga Pasko dito. Kita naman yung kapitan. So 4 to 5 na sanga yung ating patutuloyin dito. So tapron, tapos 4 to 5 sanga. So yan yung gagawin. Tapos pruning na din dun sa mga sanga. No? So in short, kakaibang klase talaga to. Considering pinagsabay natin yung puro gumagapang. No? So again, yung sitaw, medyo malayo na. So kumusta yung sitaw? Again, maganda yung paglago nila. Marami na mga bulaklak dyan. No? Tapos pababa. Marami ng bunga. Ito. No? So first selection natin by Tuesday. Ngayon ay Sunday, January 28. No? So yan yung pruning style. So ano ba yan yung kakaibang pruning style. So paano ba yung pag-pruning dito sa upo? Doon naman tayo sa pag-pruning sa upo tuwing walang kasabay. No? So kung tuwing walang kasabay, iba din yung pruning styles. Kasi considering, kung mapansin niyo dito sa mga sanga niya, may mga bunga na. No? So depende yan. Pwede ka magpagapang dito. Pwede rin sa atipra. No? So sa akin, if puro upo pa to, so ang gagawin ko guys, wala akong sanga dito. Kasi ano lang to hindi matitibay. Ay nako. No? So dapat simula dito saka na tayo magpasanga. No? So siguro dito kasi mahaba tong atip natin dito. Nasa 6 feet. 6 feet lampas, no? So siguro mga nasa 5 feet. 5 feet yung height. Depende sa building kasi building matters din to dito sa upo, no? Yung pruning mo. And depende na rin sa preference ni farmer. So sa akin, pag puro pa to upo, ang gagawin ko, so dito ako magpasanga, no? Siguro 4 to 5 sanga. Tapos putulin ko yung main, tapron ko. So yung 4 na sanga, yan na yung pagagalawin ko. No? So after nyan, pruning tayo ng 2-3. No? Pag puro bunga, ganito yan. No? So again, ipapakita natin yan once ando na. So dito is yung overview, paano natin i-pruning to. No? So gagawin natin, pag may sanga na dito, no? 4 to 5 sanga, yan na yung patutuloy natin dito. Tapos mag-pruning tayo. Pag bunga-bunga, kasi ganito yan, di ba? Sinasabi natin last, previous, na itong mga sanga niya ay, ano yan? Pwede bunga, yung magkasunod. Pwede ring bulaklak, magkasunod. Pwede bunga, bulaklak, no? Pwede bulaklak, bunga yung magkasunod. No? So sa atin, ganito yan. Pag dito na siya sa taas, may sangang sumibol. Pag bunga-bunga, dapat putulin mo yung hanggang 2 dahon. No? So ito ganito. Ganito, so dalawa tong na to. Magkasunod to ay bunga at saka bulaklak. Ayan. Ito ay bulaklak. Itong una niya, ito ay bunga. Ayan. No? So gagawin ko pag ganito, bunga, bulaklak. Pag bunga or bulaklak yung magkasunod, dapat doon ako sa 3 leaves. Dito ako sa next 3 dahon, puputulin ko hanggang 3. Pero pag ang magkasunod ay may ano kasi, ito. Check natin ano yung magkasunod. Ayan, naputol. For pruning naman to. No? So pag magkasunod ay bunga-bunga, dapat yung puputulin ko ay 2 lang. No? So yan yung
Yan yung pruning na gagawin natin dito. And based doon sa ating experience sa white squash, the same lang nito, no? Napakaganda yung results. Dito, ano yung magkasunod? Bunga, next bulaklak. Dapat 3 leaves. Dito ka sa pangatlong leaves mag-prune. Kasi posible niya, ang kasunod niyan, bulaklak, pwede ring bunga. No? So, dapat 3. Yan yung patutuloyin mo. If in case, bunga, next is bunga, dapat hanggang 2 lang. No? So, ganito lang yung mukha. No? So, sana maintindihan. Pero again, di nyo pa ma-appreciate. Kasi considering, di nyo pa ma-picture. So, mahirap. Pero again, papakita natin paano ba yung tricks and tricks dito sa pareho gumagapang na pinag-relay crop. No, so again, yung sitaw natin, marami ng bunga. Hindi nyo pa ma-appreciate masyado. Pero again, marami na yan. Hindi pa tayo naka-harvest. So, first selection. Ayan, dito. Zoom natin. Marami ba talaga? Marami talaga. Tapos bulaklak habang umangat. No? So, yan yung ano natin, pruning. Again, kakaibang pruning. Kasi considering naka-relay cropping ng puro gumagapang. No? So, yung pruning styles na kadalasang ginagamit, yun nga, iba. Dun sa, again, farmer's preference yung pruning. Nasa sa inyo na kung susubukan nyo at tutularan. Basta again sa akin yan yung pruning styles na ginagawa natin dun sa white squash na very effective. No? No lang yung 2-3 mindset pruning. Yan yung gagamitin natin dito once umabot na dito sa gitna yung ating mga upo. No, so sana naintindihan at sana maintindihan. No, so yun lang, maraming salamat. Choy! Nipsip ta, Choy! Ito pa rin si Jupila Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo. Apan ay saba kay manoon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you. Thank you, Lord.